Mga kaganapan sa boxing, courtesy ng Philstar News. Ayon sa kampo ng Kahas, na nakikita nila na mananalo sila ng knockout kontra sa kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue. Ayon sa promoter ni Jerwin Kahas na si MP Promotions President / matchmaker / ex-fighter na si Sean Gibbons, na wala daw tsansa itong si Takuma Inoue na mananockout niya si Jerwin Kahas. Hindi daw ito mangyayari, sabi ni Sean Gibbons. At kung sakaling merong knockout daw na magaganap sa bakbakan nila, ay ito lang si Jerwin Kahas ang makakagawa nito. Si Jerwin Kahas lang daw makaka-knockout kay Takuma Inoue sa kanilang WBA Bantamweight Title Showdown. 2 araw na lang mula ngayon. Ito ay sa February 24. Isa pa raw sa dagdag na motibasyon ni Jerwin Kahas para manalo, ayon dito sa Amerikanong promoter na si Sean Gibbons, ay ang magandang balita na ang kanyang asawa ay nagdadalang tao para sa kanilang pang-5 anak. At malamang kaya nasabi ni Sean Gibbons na walang pag-asa si Takuma Inoue na ina-knockout itong si Jerwin Kahas ay dahil itong nakakabatang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue ay may ring record na 18 wins with 1 loss at 4 lang dito ang kanyang ni-knockout. Kaya walang taglay itong si Takuma Inoue na knockout power. Ang kamandag daw ng suntok ni Takuma at ng suntok ni Naoya Inoue ay magkaibang magkaiba para daw itong araw at gabi. Pero dahil si Takuma Inoue ang kasalukuyang WBA Bantamweight Champion, kaya siya ang paboritong manalo sa pustahan kontra dito sa 32 years old na Pilipino. Samantalang ito si Jerwin Kahas na isang dating IBF Super Flyweight Champion mula 2016 hanggang 2022 ay nagtataglay ng killer punch sa kanyang napakakulay na record na 34 wins, 3 losses at 2 draws at may maraming knockout na 23 knockout. At kung mananalo nga sa angkas dito kay Takuma ay mabibigyan niya ang ating bansang Pilipinas ng isang world champion dahil sa ngayon ay wala tayong world champion. Sabi ng Kahas na gusto niyang panalo ay impressive at sana knockout daw para mas maganda. Inaasahan naman ni Gibbons na mananalo sa knockout sa angkahas. Samantala, Jerwin Kahas kumpiyansa dahil sanay na sa estilo ng mga Hapon. Courtesy ng GMA News Online, nakikita ni former Super Flyweight World Champion Jerwin Kahas ang pagkakaparehas ng estilo ng magkapatid na WBA World Bantamweight Champion Takuma Inoue at ng kanyang nakakatandang kapatid na si pound for pound star na Oya. Si Jerwin Kahas may record na 34 wins, 3 talo at 2 draws na may kasamang 23 knockout ay susubukan na maging isang 2 division champion laban kay Inoue ngayong Sabado, February 24 sa Ryogoku Kokigan sa Tokyo, Japan. Ayon kay Kahas na itong magkapatid na Inoue ay parehas ng estilo at ang pagkakaiba lang nila ay mas malakas sumuntok itong sina Oya kaysa kay Takuma. Mas may power daw itong sina Oya. Nakalaban na daw si Jerwin Kahas at nakapag-sparring sa mga Japanese boxers at halos lahat daw ng mga ito ay pare-pareho ng estilo at ang pagkakaiba daw nila sa isa't isa ay ang kanilang power. Bagaman napakasikat ng kanyang kapatid na sina Oya, ito naman si Takuma ay gumagawa ng sarili niyang pangalan dito sa mundo ng boxing at kasalukuyang may record na 18 wins with 1 loss at 4 na knockout. At sa huling laban niya ay meron siyang 5 dire-diretsong panalo. Kinukonsidera naman itong si Jerwin Kahas na underdog dito sa paparating nilang laban. Iginiit ng Kahas na handa daw siya na i-knockout si Takuma pag dumating ang pagkakataon dun sa kanilang bakbakan. Kung makikita daw niya na bukas ang depensa nitong si Takuma ay ina-knockout daw niya ito. Sabi pa ng Kahas na maglalaban sila sa baluarte ni Takuma kaya gusto daw niya ng impresibong panalo. Samantala, ayon kay Takuma Inoue na iniisip daw niya na siyang challenger dito sa laban niya kay Kahas. Courtesy ng boxing scene, dadalhin daw ni Takuma Inoue ang kaisipan na nagtulak sa kanya upang mapanalunan ang kanyang kauna-unahang titulo. Ito ang kanyang pagiging challenger kahit na ang katotohanan ay siyang paborito sa pustahan. Sinasabi nga ni Takuma Inoue na kung ano ang gutom niya noong challenger pa siya upang kunin ang titulo ay ganun din ang kanyang gutom para mapanatili ang kanyang titulo. Ayon naman sa boxing scene na delikadong pagdepensa daw ito para kay Takuma Inoue.
itong paglaban niya sa dating IBF 115 pound titleist Jerwin Ancahas sa February 24 dun sa sikat na Kokugikan Arena sa Tokyo, Japan, kung saan itong Inoue ay lumaban sa kanyang kauna-unahang pro debut noong December 2013 at ngayon nga ay magbabalik para sa isang titulo na pagdepensa. Sinabi ni Takuma Inoue sa BoxingScene.com na ang kanyang kaisipan ay siya pa rin ang challenger maski siya na ang world champion sa kasalukuyan, dahil daw nadepensa ni Jerwin Ancahas ang kanyang titulo noon na IBF 115 pound title ng maraming ulit, 9 na beses. Napanalunan ni Takuma Inoue ang kanyang kasalukuyang hawak na titulo ngayon nang dinomina niya sa puntusan si Liborio Solis sa kanilang bakanteng WBA bantamweight title fight nung nakaraang Abril 8 sa Tokyo, Japan. Itong nakuha ni Takuma na world title ay ito yung iniwanan ni Naoya Inoue na isa sa mga belt na naging hawak niya nung siya'y nasa bantamweight division pa. Si Takuma Inoue ang unang nakakuha ng isa sa mga 4 na binakanteng belt ni Naoya Inoue. Si Jerwin Ancahas naman ay nagkaroon ng 9 na matagumpay na pagdepensa sa kanyang IBF Super Flyweight title bago siya nakaranas ng back-to-back na talo kay Fernando Puma Martinez noong 2022. Naibalik naman na ni Ancahas ang kanyang kumpiyansa sa kanyang huling laban kung saan nanalo siya via 5th round knockout kontra Wilner Soto nung nakarang Hunyo 24, kung saan nakabalik ang 32 years old na southpaw sa pagpapanalo at sa posisyon para sumubok na maging 2 division titleist. Inamin naman ni Takuma Inoue na si Jerwin Ancahas ay isang well-rounded fighter, may mahusay na teknik at may malakas na suntok. Samantala, tumalo kay Nonito Donaire na si Alexandro Santiago, mga kalaban ng mahusay na si Junto Nakatani. Undercard sila sa bakbakan ni Jerwin Ancahas at Takuma Inoue ngayong February 24 sa Tokyo, Japan. Ayon sa boxing scene na nakikita nila na palapit na itong si Junto Nakatani na mapabilang sa listahan ng best pound for pound. Kumpiyansang boxing scene, nasisikat ng gusto sa Amerika itong si Junto Nakatani. Si Junto Nakatani ay 2 division world champion na. Napanalunan niya ang bakanteng WBO flyweight title kontra ating kababayan Jimel Magramo at nadepensa nito ng 4 na beses. 3 dun sa 4 na pagdepensa niya ay nanalo siya via knockout. Noong 2023 ay umakyat siya sa super flyweight at pinanalunan ang bakanteng WBO super flyweight title kontra Australian Andrew Moloney sa pamamagitan ng isang malupit na knockout. Pagkatapos dinomina niya sa puntusan Sergio Cortez. Pero itong makakalaban niya sa February 24 na si Alexandro Santiago ay nakikitang pinakamahirap na makakalaban niya sa kanyang karera. Ito rin sa Alexandro Santiago ang may pinakamalaking katawan sa mga nakalaban niya. Ang 28 years old na si Santiago ay napanalunan ng bakanteng WBC bantamweight title nang nilamangan niya sa puntusan si Nonito Donaire nung nakaraang summer sa undercard ni na Errol Spence Jr. at Terence Crawford. Siya ay talagang sanay na sa digmaan, veterano na sa bakbakan, na pinatunayan niya ito nang nakalaban niya si Jerwin Ancahas noong 2018 na nagresulta sa isang tabla. Ayon pa sa boxing scene na itong laban ni Junto Nakatani kay Alexandro Santiago ay ito na ang pagsilang na maging between itong si Nakatani